What's up mga kabibalags? For today's video ay mag-isa lang naman ang mangyan dito sa bahay. So wala akong kasama at si Eric po ay nasa laot. So bisitahin nyo lang po ang channel ng Fishing Brother at andun sila. At mapapanood nyo po ang kanilang pangingisda. So ngayon ay dahil mag-isa lang nga ako dito sa bahay at walang magawa mga kabibilabs. Kaya gusto ko lang paglutuan ng aking bibilab, syempre galing laot, pagod at saka gutom. Kaya paglulutuan ko siya ng pansit. So ayan, ito yung ating pansit at bukas na po siya mga kabibilabs. Ayan, so yung kahati nito ay niluto ko na kahapon ng hapon dahil nagmerienda kami ni Eric. At ngayon naman, yung kahati itong mga kabibilabs ay lulutuin ko ulit para naman ay hindi magugutom ang aking bibilab. Ayan. So, para pagdating niya at nakahanda na yung pagkain, di ba? Okay yun. And then, meron akong gulay. At itong gulay na itong mga kabibilabs ay dati nang hiwa. At nabili ko to sa bayan kanina. And then, syempre, meron tayong garlic and onion. At may chicken cube. So, nabili din ako nito para may pang palasa. At syempre, may ano nga ito? Pamenta. At meron din tayong toyo. So, andun pa yung ating toyo. Ang sabi nila mga kabibilabs, basta pansit ay pampahaba daw ng buhay. So, bakit kaya? Yun kasi mga kasabihan ng mga matanda kapag laging may birthday kasi nung bata pa ako mga kabibilabs at sabi ng nanay ko, ni Nana, kahit walang handa, basta maghanda lang daw ng pansit, pampahaba daw ng buhay. So, ewan, mga kasabihan lang po yun mga kabibilabs. Pero ang pinakamagandang, pinakamagandang buhay yung maglingkod tayo sa Diyos. At kapag nasa tayo ng Panginoon at alam kong walang imposible na siya ang gumawa ng ating buhay at siya ang magpapahaba ng ating buhay. Ayan. So, at pagkatapos ito mga kabibilabs, pagluto ko mamaya ng pansit ay dahil hapon na rin dito, mga alas 3 na po ng hapon ay oras na talaga ng may merienda. Kaso wala pa sila Eric at baka mga 4 pa yung dadating. Pero pagkatapos nito, ako ay magdidilig ng aking mga gulay andun sa baba mga kabibilabs at maglilipat ako ng aking yung kamatis na galing kay Ate Mary. So binigyan niya ako ng tatlong seeds, yung tatlong punla ng kamatis at napunla na yun ni Ate Mary at ililipat ko lang po mga kabibilabs at mamaya makikita nyo pagkatapos ko na luto ng pansit. So yung ating pansit ay gulay lang po ang ating halo. Tulad ng karne-karne. So, okay na yan. At least may gulay, di ba mga kabibilab? So, simpleng luto lang ito para parang asakan bibilab kasi gusto ko naman na paglutuan siya. At, yun, dahil gutom nga siya galing laot. At, yun mga kabibilabs, luluto na ako ng pansit. At para may merienda din ako dahil gagawa tayo doon sa ating garden. Ayan. So, maglalagay na ako ng mantika at gigisahin ko lang yung ating gulay mga kabibilabs. At syempre, ilagay ko na yung sibuyas. And then yung bawang. At isusunod ko na yung gulay. Gigisahin ko na mga kabibilabs. So, ito po yung aking paraan na pagluto ng pansit. So, may kanya-kanya naman tayong paraan ng pagluto ng pansit. At dahil may kanya-kanya naman tayong paraan ng pagluto at okay na yun. At least, marunong tayo magluto and then masarap. At maayon sa panlasa mga kabibilabs. So, gigisahin ko lang yung gulay mga kabibilabs. At ito yung aking recipe sa pansit. So, after lang sa mga kabibilabs, kukunin ko muna yung ating gulay. Sit aside muna natin. Ang bango niya mga kabibilabs. Ang sarap.
Yan, so ito na yung ating gulay at set aside ko muna mga kabibilabs at maglalagay na ako ng tubig. Yan. So, ito lang yung ating gagamitin na kawali at malinis naman po yan. So, 3 takal na tubig ang aking nilagay kasi yung pansit natin mga kabibilabs ay kapag nalagay sa tubig ay hinihigop niya yung tubig. Yan, so papakuluan ko lang to and then ilagay ko na yung bihon mga kabibilabs. So, maglalagay na ako ng toyo. Ito yung ating toyo mga kabibilabs. Yan. Siyempre, yung ating paminta, durog na paminta. Yan, ganyan lang ako magluto mga kabibilabs. So, simple lang. At least, lasang pansit. May lasa naman ito mga kabibilabs at masarap naman to. Alam ko mamaya pa dating ni Eric, nako, matutuwag yun mga kabibilabs kasi pinaglutuan ko siya. And then, yung ating bihon. So, nalilito ako dito mga kabibilabs. Ano ba ang tama? Pansit o bihon? Kapag hindi pa siya luto, anong tawag? Pansit o bihon? Kada ka bihon? Bahala na kayo mga kabibilabs. Comment lang kayo kung anong tawag. Yan. Ubos siya mamaya ang tubig kasi hinihigop ng bihon yung ating tubig. Yan, sayang pa. Ito din kasi yung favorite na merienda ni Eric, pansit. Pansit. And then yung spaghetti mga kabibilabs ay paborito din yan ni Eric. Alam nyo na, pag galing laot, pagod yun at gutom. So, ilalagay ko na yung ating normal kabibilabs. O, diba, kanina madaming tubig at ngayon ay konti na lang kasi sinisip-sip nga ng pansit yung tubig. At madami din pala mga kabibilabs kasi yung kalahating bihon ay hinati ko pa yung laman. Diba, ang dami di kaya ubusin kaya yung iba ay bibigay ko kanila, Ate Mary. Dagdagan ko pa ng toyo. At syempre yung gulay, ay lalagay ko na rin mga kabibilabs. Yan. Tikman ko muna mga kabibilabs kung anong lasa. Yun, sakto lang yung alat. At di ko naman gusto yung maalat. Ang pangit yun mga kabibilabs kapag sobrang alat. Sobrang alat ay pangkanin na yun kasi ito naman yung aking pang merienda lang. At maya-maya mga kabibilabs ay okay na to. So, ipaiga-iga ko lang mga kabibilabs kasi may tubig pa ng kaunti. Gusto kasi yung mara-mara ba, yung walang tubig. Kasi pang merienda lang naman to. Yan. So, maya-maya ay okay na to. At hihintayin na lang natin si Eric. At kakainin natin siya ng niluto kong pansit. Ayan mga kabibilabs, tapos na po ako magluto ng ating pansit bihon. So, ganun lang po ako magluto mga kabibilabs. Ganun lang kasimple. At di ba nga sabi ko, may kanya-kanya naman po tayong paraan ng pagluto. At ang mahalaga ay marunong tayo magluto at yung panglasa. At ito na yung ating pansit mga kabibilabs. Ayan! Yes! So, tikman ko ito mga kabibilabs. Tikman ko muna ang aking nilutong pansit. At
Mamaya na ako kakain kapag nandito na si Baby Love Eric. Siyempre, kapag mag-isa naman kumain ay walang gana, ay dapat kasama ang ating partner sa buhay. Ayan, so tikman ko muna mga Baby Loves. At kukuha lang ako ng tinidor. And then, mangkok. Ayan. So, titikman ko ng mga kabablabs. At konti lang yung aking kakainin. So, tikim lang. At yun yung sabi ko. At mamaya na ako kakain ng madami. Kapag nandito na si Eric. Mainit kasi galing apoy lang. Kakaahon lang galing apoy. Sarap. And then mamaya ay bibili ako ng tinapay. Sarap mga kabibilab. Okay, so didilig na ako ng aming tanim doon sa baba mga kabibilabs, and then maglilipat ako ng kamatis. Mga kabibilabs, so bibigyan natin sila Ate Jean. So malinis naman yung aking kamay. So, kasama ko ngayon si Marcos. Si Marcos ang nag-video. Tinawag ko siya para bigyan ng pansit. Madami kasi ito mga kabibilabs. Ganito talaga sa probinsya. Kapag mayroon ang kapitbahay ay nagbibigayan. Ayan. So, ito yung bigay ko kanila, Marcos. Ayan si Marcos. Hi! Ayan. So, ito yung bigay ko. Ayan. Salamat po. Sige. Bye-bye. Bye ka. So, dito tayo kukuha ng lupa mga kabibilabs kasi itong lupa na to ay mataba at nung dati kasi itong pinagawang mga kabibilabs CR ay dati yan yung kulungan ng baboy kaya mataba ito at dito yung mga yung may mga ipa pa kaya mataba ito mga kabibilabs. So ito yung aking ilalagay sa paglipat ng kamatis. So may binili akong plastic sa Shopee. Yan, may mga ipapa siya. Dahil 3 piraso yung ating kamatis na binigay natin ngayon mga kabibilabs. Wala pa sila Eric, hapon na. Wala pa talaga sila. So baka konti lang yung kuha nila dahil malakas naman ang dagat. Malambot naman yung lupa. Si
set aside ko muna mga kabibilabs. At yung isa ulit. At mga kabibilabs, tapos na. Tapos ko na nalagyan ng mga lupa yung ating yung ating lalagyan ng kamatis. So ito pala yung ating kamatis, 3 piraso na galing kay Ate Mary. Yan. 3 sila. So ilalagay ko na dito sa ililipat ko na mga kabibilabs. So lalagay ko dito sa gitna. Mga kabibilabs. Hapon na, wala pa rin sila Eric. Siguro bakbakan yun. Ayan mga kabibilabs, tapos ko na nalipat. And the next ay magdidilig na ako ng mga tanim. So didiligan ko muna yung ating kamatis. Mga kabibilabs, gusto ko lang ipakita sa inyo yung aking bagong tanim na sitaw. Ayan, so mataba siya. At i-update ko kayo sa sunod kapag bumunga na siya mga kabibilabs. So nilagay ko na rin mga kabibilabs ng gapangan ng sitaw. Ayan, pakikita ko sa inyo kung ano yung aking ginawa. Hapon na, wala pa rin sila Eric. So ito yung aking ginawa mga kabibilabs. Yung gapangan ng sitaw. And then ito yung aking tinanim na sitaw na galing kay Ate Mary din. Ayan. So ang taba niya mga kabibilabs. Kasi maganda yung lupa. Madami yan. Yun, papunta doon. At yung ating talong. So may bunga na to nung nakaraan mga kabibilabs, kaso kinuha ko agad 1 piraso. At yung isang puno ay meron ulit bunga. So yan oh. Yan. At ito mga kabibilabs, oh. Ayan. Ayan yung bunga. At yun mga kabibilabs, tapos na ako magdilig. And then ipapakita ko lang sa inyo yung kalabasa na nilagyan ni Nana ng lalaking bulaklak na kalabasa. Kasi yung kalabasa ay nagbubulaklak, at yung nilagyan ni Nana na bulaklak na kalabasa ay yung walang bunga. So ipakita ko sa inyo kung gaano nakalaki yung nilagyan ni Nana na kalabasa. So malaki na siya mga kabibilabs. Ayan. So ito na siya mga kabibilabs, ang laki-laki na niya. Yan o. So sa mga ilang araw ay pwede na yang pitasin. Ang laki na niya. Masarap yan. At ito naman yung aking bagong tanim nung nakaraan. So mataba siya mga kabibilabs kasi yung kanyang lupa ay mataba. Yan o. 2
piraso yan. Ayan yung isang kalabasa. Ito yung aking tinanim din. Mataba. So, dito lang ako kanina kumuha ng lupa para sa kamatis. Ayan, so hihintayin ko lang si Eric na dumating kasi gabi na mga kabibilabs. Ayan, so paggabi na wala pa si Eric. Sana ay madami silang huli. So, hihintayin ko lang mga kabibilabs at sasabay kaming kakain ng pansit. Siguro hindi na kami maghahapunan. At yung pansit kanina ay sana pang merienda namin. Kaso, yun na lang aming kakainin pang dinner. So, malaki na rin yung tinanim ni Nana na balinghoy. Ang taba niya. Yan. So, kasi mataba yung lupa, kaya mataba din yung balinghoy. So, okay mga kabiblabs. Hihintayin ko lang si Eric. Mga kabiblabs, gabi na. Ayan, kakarating lang ni Eric. So, gabi na. Ginabi na siya. Ayan. Kamusta naman ang aking bibilab? Wala, bigo. Ano eh, mahina. So, ba't mahina? 2 kilo lang siguro yun. At least meron, diba? At syempre, may niload. Isda doon pa kay ano? Kay Bayaw? Dama akong dala. Kamusta? Ano may na natin? Syempre, nagluto ako ng pansit ng iyong paborito. Ayan, gabi na sila. Ay, nag-imis pa. Pagdating namin, yung parang hindi na makita ang tao. So, syempre, nag-alala ako dahil hapon na, wala pa kayo. Ito na. Makain ka pa ba ng kanin? Ako, ayoko na. Hindi na, pansit na lang. Pansit na lang. Gusto mo pa isda? So, kay ano na lang yun, no? Kanya na lang. Kanya na lang. Kasi aalis yun mga kabibilabs. Parang hindi siya makalis. Bakit? Bakit alinlangan si bayaw mo na mag-alis? Hindi magpayag si Miss Ayay. Kasi Mamimiss daw na Miss Ayay. Kasi mga kabibilabs, aalis yun, yung bayaw niya at uuwi daw saglit muna at bibisita sa kanyang Kaso nga, pamilya doon din, sa kanyang nanay doon sa Iloilo. kaso nga, isang linggo siya, hindi magpayag si Miss Ayay, si ate. Dahil? Miss niya na daw. Kasi ilang years ba naman daw, maalis-alis daw. Sa bagay, ilang years din po kasi yung mga kabibilabs na galing abroad. So, nung nakaraan lang siya nakauwi yung pagpasok. Yung first pasok niya sa Fishing Brother. Ayan. Pero ang plano niya, usapin niya daw ang mama-papa niya. Na? Tsaka yung kapatid niya. Na sila na lang pupuntahin dito. Ay, ayos yun eh. Kasi mas ma-enjoy pa daw sila yun doon. Mas dito kasi gusto nila yung sariwang isda na ginaihaw. Mahilig sa isda sila kasi malayo sa dagat yun eh. Ang mga isda nila doon, hindi na daw fresh. Okay. Nakapunta na daw dati dito yon. Yung sa kambal nilang anak. Yung nanay niya tsaka tatay. Tsaka yung kapatid niya. Nakita mo? Parang hindi ko na maano masyado. High school ako eh. Makalaki yan ang tatay ni Bayaw. Kasing laki mo? Laki kanya eh. Di ba malaki siya? Malaki ang tatay niya. Pero enjoy yun. Gusto niya nga ang isda. Ay tawagan niya daw ngayon. Nakakatawa ko na pagdating namin. Bakit? Doon si Miss isa nagabay sa Petron. Nagabike sila. Hindi, kakaano ko lang kasi nang nag-delay ako ng mga natin halaman. Tinawag niya. Hindi nagapansin si madam. Kasi alam mo, siyempre, ganun, sa amin, sa mga babae, siyempre, pag-aalis ang asawa, siyempre, nakakalungkot naman, di ba? Mas malungkot kanya kami pag ang babae magalis eh. Hindi, makain na tayo. Gutom na ako, kain tayo. Sabi ko sa kanila, hindi mo nakakain. Pero nagtikim ako. Sabi ko, sabay na tayo magkain. Dapat nagkain ka pa, baka nagutuman ka. Hindi hindi man. Ayan. So, kakain muna kami ng pansit mga kabibilabs. Mga kabibilabs, nandito yung... Dito si Bayaw, madala ng isda. Ito lang huli namin, yan. Madala daw sana isda. Sabi ay kanila lang muna. Magakuha lang kami bukas pang ilang piraso lang siguro. So, bigyan din natin siya ng pansit. Ulam lang muna. Ayun, thank you. May pang-ulam pa. Yes. Yan. Good news, hindi daw siya matuloy. Hindi matuloy bukas. Siya, makablog kami sa Fishing Brother. Okay, sige. Thank you. Kain tayo. Kain na kami mga kabibilabs, kaso walang tinapay. Walang mabilhan ako. Bakit? Sa bunggo. Yan.
Walang tinda. Yung tindahan ng tinapay, naubusan daw. Kasi yun lang ang may bikiri dito sa amin. Nawala ang tindahan. Hindi, ubos ng tinapay, hindi nawala ang tindahan. Nawala ang tindahan. Meron akong kalamansi, lagyan natin din. Ayaw magkarin ni Eric. Gabi na. Hindi na. Pansit lang. Oras mo na ito yan. Maga pa, alas 3. Kanina pa pala. Sabi ko ba Maaga maaga pa kayo makauwi. Pero kung unang hulog namin kanina madami na, uwi na kami noon. Ay lang ulog kayo kahit. Dalawa. Saan kayo nagulog? Dayo. Malayo. Ah, dayo, hindi kayo. Sabi ko dyan lang kayo nagulog. Wala lang. Ganda. Pero kung... Madami yan, binigyan ko sila Ate Mere, sila Ay, meron na Pikin. sila. Mm. Ay, kumusta naman lang. Lalo. Hindi ko alam, basta binigay ko lang sa kayo. Si Marcos dito. Tinawag ko si Marcos. Harap. Nangilo. Bakit? Lamig ba? Nagdagat? So, sana po may tinapay, hindi may royal. Ay, ayaw pa na. Nag-iwas na ako sa drink niya. Kaso, hindi pwede mga kabibalas dahil pag inom na Eric sa mga malalamig ay sinisipon. Acid kasi. No. Ang size na. Kasi, Siyempre, pagdating sa baba, nagbanlaw pa kami. Pila kami dalawa. malungkot si... Ano yan? Bilas ko na yon. Pila. Malungkot siya eh. Okay man, mas ma-enjoy ang kanyang Pamilya dito. pamilya dito. Pero mas maganda din niya umuwi siya kasi maano niya yung kanyang pamilya doon. Makakasama. Ilan na lang daw tato niya to? Hindi siya naman sa trabaho. Ah, sa bagay. Ang malaga doon yung kanyang Nanay. tatay. E di, ipapunta na lang niya dito. Okay yun. It's a good idea. Saka nalala niya din. Mabakante na naman kami sa vlog, sa vlog. Ayun na lang. Pag umalis siya, matagal naman tayong walang vlog. Tama. Yeah. Kamusta na siya? Bye-bye na mga Baby Loves! Kain pa kami. Bye-bye. Panghapunan na to, walang kanin para diet siya. Pero pag bukas ng magahan, daming kanin. Yan, bye-bye! Panoorin niyo lang sa Pisang Brother yung aming panlambat kanina. Oo nga, sinabi ko din kanina. Mahirap din pagdawa. Hirap nag-apa. Kasi hirap yung camera. Walang naka-camera sa amin. Kasi si Manong ay PMR ay wala dyan, natugtugan na naman. Tugtugan na. Yan, so, Buti mong kalmada. oo nga. Malakas na naman. Hmm. Yan, bye-bye na mga Baby Loves! Bye-bye.